Ilang personalidad na sangkot sa manumalya umunong flood control projects ang itinuturing ng protected witnesses ng DOJ. At kaugnay niyan, kausapin natin si DOJ Undersecretary Jessie Andres. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa inyong lahat. Opo, ano po naging batayan ng DOJ para ituring na protected witnesses itong limang personalidad na ito? At pagka sinabing protected witnesses, ano pong mai-entail nito? So siguro ipaliwanag muna natin, Rafi, kung ano ang difference ng isang protected witness at isang state witness. Opo. Kasi magkaiba pong bagay yan. Sa kasalukuyan po, meron tayong inadmit as protected witness. Ibig sabihin po niyan, dahil po sila ay nagbabahagi ng kanilang testimonya at na kaalaman at magtitistigo sila sa investigasyon, kailangan po nila ng proteksyon as to physical harm para po matuloy yung kanilang cooperation sa pagsisiwalat ng mga bagay na importante po sa investigasyon. Hindi po natin sila binibigyan ng any criminal immunity at this point in time dahil po ine-evaluate pa natin ang ebidensya na kanilang inilalahad. So as protected witnesses, ang karapatan lang po nila ay mag-cooperate sa amin at magbigay ng kanilang kaalaman na itetestigo nila sa topic ng investigasyon at yung physical protection lang. Ngunit binigay po nila yan, kaharap ang testimonya niya ng kanilang mga abogado at piniliwanag po namin na maaari pong gamitin ang kanilang testigo laban sa kanila. So yan po ang unang step na ating gagawin. Ano? Then opo. Pero meron po ba sa kanila posibleng maging state witness kalaunan? Oo, yun. Paliwanag ko naman na kasalukuyan din, lahat sila nag-a-apply na maging state witness. Kasama po dyan sina Henry Alcantara, sina Bryce Hernandez, sina Mendoza, ang mag-asawang Diskaya, at even po si Yusek Bernardo. Ngunit wala pa po kaming binibigyan ng status as state witness dahil po ang requirement namin, ilahad muna nila ang buong katotohanan, magtestigo sila at sabihin nila ang lahat ng kanilang nalalaman at kasama na rin yung kanilang obligasyon na magbalik ng mga pera, mga funds, mga proceeds na illegal nilang nakuha. So, ang batayan po para maging state witness kayo, 5 po yan. Una po, yung kaso ay grave felony at grave felony naman po ito. Pangalawa po, yung absolute necessity ng kanilang testimonya. Pangatlo, wala pong other direct evidence na makukuha maliban po sa kanilang babanggiting testimonya. At pang-apat, pang-lima po ay they do not appear to be the most guilty. So ayon po sa 5 batayan na yan, mag-i-evaluate po ang WPP committee at doon po tayo magdidesisyon. Pero sa kasalukuyan po, wala po ni isa sa kanila na pinayagan po natin maging state witness. All of them are just protected witnesses so that we can make sure they will fully cooperate with the investigation and the National Prosecution Service will have all the evidence necessary for us to have a good case build-up. Yun po ang ginagawa namin sa kasalukuyan case build-up. Okay, sige po, abangan po natin ang magiging resulta ng inyong evaluation. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Si Justice Undersecretary Jessie Andres.